كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naiulat ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr hafidahullah sa kanyang lecture hinggil sa kabutihan ng pagbibigay ng payo sa mga kapatid natin na nagkaroon ng kasalanan, dulot ng kapaligiran, maaari o ng kanyang kahinaan. Sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah sa Suratul Ghafir ayat 3, merong tagpo sa panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na kung saan merong isang na kung saan sa Umar ibn Khattab ay palaging nagmumuhadara, nag-lecture siya sa Madina. Lagi siya nag-lecture. Ganyan. Palaging nag-lecture, umatin yung mga sahaba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga kasama niya doon. Isang araw, merong isang estudyante niya na bigla na lang niyang hindi nakita. Nagtaka si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hindi niya nakita yung kanyang estudyante. Katapos noon, sinabi niya sa kanyang sahaba, tinanong niya yung mga sahaba, ba't hindi ko nakikita si Fulan na anak ni Fulan? Kung na nakikita, asan na siya? Sabi ng kanyang mga sahaba, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, sabi niya, sila ay nalulung sa pag-inom ng alak at sa mga pinagbabawal Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi na namin siya nakikita nitong mga araw. Agaw din kayo. Pagkatapos noon sa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ay inutusan niya yung kanyang tagapagsulat. Nasabi niya, sumulat ka, ilagay mo yung pangalan ko, Umar ibn Khattab. Sabihin mo doon, Assalamu alayka. Sumayo ang kapayapaan. Sabihin mo doon, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos sa dapat sabihin maliban ng Allah. At ilagay mo yung aya sa Suratul Ghafir na Ghafir dhambi ila akhir. Sabi niya doon. Pagkatapos noon ay ipadala mo sa kanya. Ngayon, ano ba ibig sabihin nun? Sabi niya doon, sumulat ka, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, patungo kay ganito, na anak ni ganito, yung nagkasala. Sabi niya, kapayapaan ay sumaiyo. Salamu alayka. Pagkatapos ito, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Katapos nun, ilagay mo yung aya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tagapagpatawad ng kasalanan, tumatanggap ng pagsisisi, matindi din kung magparusa, at may di masukat na kabutihan. Wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pagbabalik. Wa ilayhil masir. Pagkatapos ito sinabi ni Umar ibn Khattab sa kanyang kasamahan, sabi niya, idalangin natin ninyo ang inyong mga kapatid. Ang inyong kapatid na bumalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala nang may taos puso at tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsisisi. At pagkatapos, nang dumating kay Fulan yung liham ng Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, binyasa niya ito ng paulit-ulit at binigkas sa kanyang sarili ang mga talata. Ghafir ad-dambi, wa qabil thawbi, shadid al-iqab, ditul. Sabi niya, inulit niyang binasa to. Sabi niya, si Allah ang tagapagpatawad ng kasalanan, tumatanggap ng pagsisisi, matindi ang pagpaparusa. Sinabi niya, pinagbalaan niya ako ng kanyang kaparusahan. Ngunit ipinangako rin niya ang kanyang kapatawaran. Patuloy niya itong inuulit habang siya ay umiiyak. Subhanallah. Hanggang sa siya ay nangako sa kanyang sarili
dulot ng kanyang mga kapatawaran. Pagkatapos nun, patuloy niya itong inuulit habang siya ay umiiyak. Sinasabi niya yung mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbabalik loob siya. Dahil nakikita niya yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaparasakan niya, at yung awa niya, yung lawak ng kanyang awa. Kagaya ng sinabi ni Sheikh Yusuf. Tapos doon, patuloy niya ito inuulit habang siya umiiyak hanggang sa siya ay nagsisi ng tunay na pagsisisi at naging mabuti ang kanyang pagsisisi. Pagkatapos noon, nabalitaan ito ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Kinuwento. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, ganito ang gawin nyo kapag nakita nyo ang inyong kapatid ay nadapa sa pagkakamali. Ituwid nyo siya at idalangin nyo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na magsisi. At huwag kayong maging kasangkapan ng syaitan laban sa kanya. Allahu Akbar. Ganito yung tamang pagpapayo na ibinigay sa atin ng mga sahaba at pamamaraan siyempre ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Sino man ang magtakip ng nakita niyang kasamaan ng kanyang kapatid, ay pagtatakbad din siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, 3 buwan, papasok na yung buwan ng Ramadan, at tayo ay nasa buwan na kung saan alam natin na may mga kapatid tayo mga Muslim na dadaan sa ganito mga pagsubok. Makakakita tayo ng mga kapatid natin Muslim na makikisali sa Pasko ng mga hindi mananampalataya, makikijoin sa mga hindi mananampalataya ng kanilang bagong taon. Makikita natin sila doon, makikikain. At makakita tayo ng mga kapatid natin Muslim na hindi na nagsasala, hindi na umaatin ng pag-aaral, lagi na nakikipag-chat ka ganito ng lantaran, at nakikita natin na hindi na naayon sa Islam yung kanyang mga gawain. So, bilang isang mananampalatayang Muslim, batid natin yung payo na ibinigay na halimbawa ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sa atin, na gawin natin tong sandata para sa mga kapatid natin na naliligaw. Sapagkat lahat tayo dito, kahit ako, kahit sa ustad, lahat tayo rito, kahit gaano katatag ang iman mo, hanggat nabubuhay ka, nandyan si syaitan para waswasin ka, para maligaw ka at malayo ka sa landas ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat nabubuhay yung alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin siya ligtas. Hindi pa rin siya ligtas sa mga pagsubok, sa mga fitna na magaganap bukas. Sapagkat wala naman nakakalam kung anong mangyayari bukas, ilallah, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat sa mga mananampalatayang Muslim na kumapit sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa sunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamarahan ng mga salaful ummah, nang sa ganon, mapagtibay mo yung kahalagahan ng tauhid sa buhay mo, yung kahalagahan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung kahalagahan ng pagkapit mo na matibay sa kabila ng napakaraming tukso sa kapaligiran. At kapag patuloy kang humahawak dito, asahan mo sa bawat pagkapit mo ay marami kang tinik na maapakan. Nandiyan yung kaliwat kanan na fitna, iba't ibang uri ng fitna, iba't ibang level ng fitna, iba't ibang klase ng mukha na maaring magpanggap na akala mo mabuti yung pala fitna laban sa iyo at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Especially sa mga kaalaman na maaring magdulot sa atin, maaring magkaroon ng syubhat, mga bagay na kung saan magpapalito sa ating pagguha ng kaalaman. Maraming susi ang mga kasalanan. Maraming susi ang mga kasalanan na magbubukas kung hindi natin pagtitibayin yung pagkilala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit doon, wasi', si Allah ay napakalawak. Si Allah siya lang ang dapat sambahin. Kaya sa paparating na Pasko ng mga di mananampalataya, paparating na mga kaliwat ka ng mga malalaking fitna sa buhay natin na tayo ay damay sa kanilang mga ginagawang kasalanan, inshallah lahat tayo panghawakan natin yung ating akida. Yung ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkapit sa matibay na pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganon, yung iba't ibang uri ng shirk, kaya na nating malabanan. At yung mga uri ng mga nifaq, yung mga kasalanan kagaya ng zina, pag-iinom ng alak, na makikita natin sa mga kapatid, gagamitin natin yung gantong payo
na kung saan para yung kapatid natin, mahikayat natin na magtawbah kay Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at mahila natin muli sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kailangan din natin ng pagpapayo na kung saan yung payo ay maglalaman na kung saan sincere at tama yung pagbigay ng payo. Higit lalo kung yung pinapayuhan mo ay bago lang sa Islam o bago lang sa kanyang kaalaman na yan, bigyan mo yung karapat dapat na medicine na kaalaman na pagkapayo ang bigyan mo sa kanya. Huwag mong bibirahin agad na ganito bro, ganito bro, ganito bro. Kahit na gaano kaganda yung intention natin na magbigay ng payo, kung yung paraan ng pagdi-deliver natin ay umaatake sa puso ng tao, hindi niya tatanggapin yun. Malabo niyang tanggapin. At baka itaboy ka pa niya, o di kaya hindi ka na niya pakinggan o isang araw, hindi mo na siya makita. Kaya inshallah, hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na panghawakan natin yung mga ganitong uri ng payo na kapag nakakita tayo ng mga kapatid ay gawin natin itong pamamaraan. Kausapin natin siya ng lihim, kausapin natin siya ng maayos, ibigay natin yung karapatan niya at ipagduan natin siya, nagabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yun lamang talaga yung karapatan ng kapatid natin para sa atin at karapatan natin para sa kanila. Hakul Muslim. Ito yung karapatan ng mga Muslim. At inshallah, dalayan ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin niya yung ating mga gawain at patuloy tayong magmahalan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang tayo doon sa mga hindi na maghihirap sa panahon na kung saan ang pinakamahirap na panahon ay yung araw na nakatutok sa atin na napakainit at mabilang tayo doon sa lilim na yon na kung saan makagarantiya na hindi tayo makakalasap ng paghihirap. At inshallah, sa pagpasok ng Ramadan, tayo ay maging isang matatag na Muslim hanggang sa dulo ng ating buhay, hanggang tayo nabubuhay. Wa aqimud dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.